Alam namin sa COVID, ayan yung bata hindi makahinga, nahihirapan na siya. So for today's video, i-share ko po yung COVID journey ng aming baby Nikki. Sa mga nakakapanood ng reels ko, ayan, share ko po doon yung time na na-confine yung aming baby. Bali, nagsimula po siya sa lagnat-lagnat lang, ayan. Isang araw siya nilagnat. Kahit painumin namin siya ng paracetamol, ayan, maghapon pa rin siyang nilagnat. Kaya nakapag-decide si inay na ipa-confine na namin. Kasi mahirap pa inumin ng gamot kaya kailangan confine na kasi dire-diretso yung lagnat. Tapos isa pong mahirap doon, hindi pa namin siya nakakausap. Ayan, sa mga nakakasubaybay sa akin, ang aming baby ni Kay may delayed. Delayed siya compare sa edad niya, delayed yung kanyang development. Bali, hindi naman talaga namin alam kung saan ba talaga nag-start kasi pumapasok ang kuya namin sa school, tapos kami pumapasok din sa school ng aming baby, tapos minsan nga po may therapy. 'Di ba? Kaya hindi natin alam kung saan nanggaling or saan nagmula yung virus na dumapo sa aming baby Mickey. Tapos nung nasa ospital na kami, ayan, nabigla kami na sabi, swab daw ang aming baby Mickey. Siyempre, pumayag na rin kami. At nung lumabas nga ang result, ayan, positive nga, ayan, hindi namin in-expect yun dahil akala namin lagnat laki lang, ayan, di ba? Ang hirap, ayan, hindi mo talaga ini-expect yung mga ganong bagay pero biglang dadating na nakakaiyak na, alam mo yung bakit nagkaroon, dapat sa halip na tayong matatanda, bakit yung bata pa na hindi nakakausap o hindi natatanong kung anong bang nararamdaman, siya pa yung dinapuan ng ganong karamdaman. Tapos, shinare na nga po namin sa mga nurses tsaka sa doktor na yung anak po namin is may developmental delay kaya kung tatanungin man nila ay hindi makakasagot ng tama. Tapos nga po, agad-agad po na-confine or agad-agad po kami nakakuha ng room para po ma-confine ang baby Nikki namin tsaka nilagyan na po agad ng dextrose. Noong time na nilagyan po siya ng dextrose at naturukan po ng antibiotic, ayun, nawala po yung lagnat niya. Dire-diretso na po yun hanggang sa makalabas siya ng hospital. At nagpapa-thank you po kami dahil alam niyo po yung ang in-expect namin or alam namin sa COVID, ayan yung bata hindi makahinga, nahihirapan na siya, nagsusuka, nagtatahi. Ayan. Pero nung time na nandun yung baby Nikki namin sa ospital, ayan, nawala yung lagnat niya. Ayan. Although maligalig siya, masakit siguro ang ulo or masakit ang tiyan. Pero yung lagnat niya is wala na. Tapos ako nga lang po yung kasama niya sa room dahil hindi pwede ang bisita, ayan, hindi pwedeng dumalaw yung kanyang daddy, yung sinahinay, ayan. Kaya nagpapadala po ako ng mga gamit sa ospital, sa room. Dinadala na lang po ng mga nag-assist doon sa ospital kasi hindi nga po pwedeng pumasok yung pamilya. Nung time na yon ang aming Kuya Kaiser is nandun kinahinay, ayan, sila yung nag-aalaga. Kaya, yung baby po namin ng time na yun, nakakaawa. Kasi alam niyo po yung hindi po siya sanay na matulog sa ibang bahay, lalo na hospital yun. Ayan. Iyak siya ng iyak na nagsasabi siya ng uwi-uwi daw, uwi-uwi. Nakakaawa. Kasi, di ba, mahirap yung ganong sitwasyon. Ayan, siguro kung tayo matatanda yun, parang okay-okay lang sa atin. Kasi tayo may vaccine tayo, pero yung mga bata na below 7 years old, wala pong vaccine. Kaya, di ba? Sana magkaroon na ng vaccine yung mga below 7 years old para naman kahit paano hindi nag-aalala. Ang hirap po sa panahon ngayon na hindi pa rin pala safe. Ayan, kaya kung mayroon pa yung mga baby or mga anak na below 7 years old, huwag niyo po munang igala or dalhin sa mga crowded place kasi hindi natin alam na baka pag uwi natin is may dala na pala sila, di ba? Wala silang panlaban. Ayan, wala tayong pwedeng gawin doon dahil doon tayo ang matatanda, di ba? Kahit vaccinated tayo, tinatalban pa rin. Kahit sipon at ubo, yun pa kayang mga batang walang vaccine. Hanggang sa makauwi na nga po kami sa bahay, ayan, hindi na naglagnat ang baby Nikki namin, ayan. Pero kahit ganon, in-advise pa rin kami ng mag-isolate. Ayan nga, pag-uwi, nag-isolate nga kami mag-ina. Kaya yun, yung mga gamit sa bahay ay pinalaundry namin. Ayan, makikita niyo rin yan sa reels na
na pinost ko. Tapos yung kuya namin nasa kabila pa rin, hindi pa rin nakaka-uwi. Ayan, hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaka-uwi para siguradong safe at hindi siya mahahawak. Advice ko lang po na mag-face mask pa rin po tayo kapag lalabas sa bahay. Ayan, yung mga anak natin, pagsuotin natin ng face mask kapag nasa school kasi kahit sinasabi nilang kakaunti na lang yung chance na magkaroon, ay hindi natin masasabi ganyan. Mag-aalala na lang tayo or matatakuhan na lang tayo na yung isa sa pamilya natin is nagkaroon pa rin kahit sinasabi nilang wala na. Yun lang po for today's video at thank you so much po sa lahat ng nanonood. Bye-bye!